Nanlalaki ang mga mata ni Melody dahil sa gulat. Di na pala niya namalayan na itlog ng hawak niya at nasipat na niya ang dalawa dahil sa inis. Habang nagkukwentong matanda ay si Apollo at Eliara na ang nasa kanyang isipan. Kung anong ginagawa ng mga ito. Di niya mapigilan ang di magalit. Normal pa ba ako? Ano bang nangyari titong itlog ng hawak mo? Kurot noong tanong muli sa kanya na matanda. Sorry po, Lola. Papalitan ko na lamang po kapag ako nang namalengke. Teka, bakit ka umiiyak? Mabilis na pinunasan niya ang kamay, tsaka hinawakan ang kanyang pisngi. Basa ito at ramdam niya ang pag-agos ng luha niya mula sa kanyang mga mata. Bakas na ngayon sa mata ng matanda ang pag-aalala. Di niya na niya pinigilan pa ang sarili at kaagad na lamang naniyakap ito. Melody, ano ba kang nangyari sa'yo? May nasabi ba ako masakit sa damdamin mo kung kaya't napaiyak ka? Baka sa boses nito ang bahagyang pagsisisi. Wala po, Lola Florita. Sadyang di ko lang talaga maintindihan ang nararamdaman ko. Apollo left us here habang siya may kasamang ibang babae. I did not even know where they are o kung ano mang ginagawa nila. Di naman ako ganito datoy eh. Apollo made me feel like this. It's like there's something in my heart that feels so much pain whenever he's with that woman. This is the first time I feel this way and I hate it. I hate him. Pagsisiwalat niya sa kanyang nararamdaman. Di mapigilan na matanda ang mapangiti habang yakap-yakap pa rin si Melody at hinihimas nito ang buhok. Naalala niya ng panong bago pa lamang silang magkasintahan ni Juancho. Gantong ganito rin ang nararamdaman niya sa tuwing may ibang babaeng kausap to o kasama sa meeting. Para na siyang mababaliw dahil sa selos. Ano sa tingin mo, Lola? Baliw na ba ako? Sabay hiwalay ni Melody sa pagkakayakap. Hindi ka pa baliw, Melody. Pero doon ka na rin papunta. Po? I mean as you are in love, Melody. At nakakabaliw ang pagmamahal. Love? Maybe I like him. Pero ang sabihing mahal ko siya, para nilunok ko rin ang sinabi ko noon na hindi ako ma-in-love sa kanya. You are in denial stage. Yang nararamdaman mo ang tawag dyan, selos. Walang gamot dyan, kundi pagmamahal at assurance mula sa taong minamahal mo. Kailangan may paramdam sa'yo ni Apollo na mahal ka niya, na mahalaga ka, na wala kang dapat ikabahala dahil ikaw ang lahat sa kanya. At kapag hindi niya po yung napapakita, ano pong dapat kong gawin? E di shot puno. Natatawa nitong sigaw sabay alis ito sa kanyang pwesto dahil mula sa malayo ay naglalakad na si Lolo Wancho papalapit sa kanila. Sandali siyang napatulala. Hindi talaga siya makapaniwala sa mga naririnig niya sa matandang ito. Kuminsan seryoso at matinong kausap pero minsan para bang millennial din. Baka nga kung di lang ito matanda, kanina niya pa ito nabatukan. Naiiling na lang siyang nagpatuloy sa kanyang ginagawa at pagkatapos muli siyang umakyat sa kwarto ng kambal. Nanonood ang mga ito ng cartoons. Inaya niya na tong kumain. Na matapos kumain, pinaliguan niya ang mga ito bago pinatulog. Nakatitig lamang siya sa kanyang mga anak na mahimbing ang tulog na marinig niyang magring ang telepono. Ngayon niya lang nalaman na meron palang telepono sa kwarto ng kambal. Mabilis na tong sinagot ngunit hindi siya nagsalita. Hello kids, how are you there? Tulog na bang mommy ninyo? Nasisigurado niyang boses yun ni Apollo at bakas dito ang pagod at tila hinihingal pa. Apollo, pwede mo bang iabot sa akin ang cellphone ko na nandyan sa labas? Naiwan ko yata kanina before tayo maligo. Boses naman yon ni Eliara na para bang masaya ito at kinikilig pa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Melody dahil sa narinig. Before silang maligo? Ibig sabihin ba nun sabay silang naligo? At hindi siya basta naniniwalang ligo lang ginawa ng mga to. Give me a minute, may kausap ako sa telepono tungkol sa trabaho. Tugon naman ni Apollo pasigaw dahil siguro lumayo to kay Eliara. Napasulap si Melody sa kanyang mga anak. Kung ganon trabaho ang tawag niya kina Lexus at Leven? Literal na gusto niyang sumigaw at murahin si Apollo, ngunit pinigil niyang sarili dahil ayaw niya magising pa ang mga anak niya. Naalala niyang sinabi ni Lola Florita na ang mga lalaki hindi makakatiis na maglabas ng kanilang katas. Now she know, hindi siya nito inangkin. Hindi pa, dalang-dala na siya sa nararamdaman ng mga oras na yon at sa halip kay Eliara sumama. Akala ko ba wala pang mali ang babaeng yon? Kagagaling lang may oras na kaagad para lumandi at tumarot? Kapag nakita kong babaeng to, bubudburan ko ng asin para naman matanggal ang lansa. Hello, Leven? Lexus, are you there? Tanong muli ni Apollo.
Mabilis niyang ibinaba ang telepono. Pirikit niya ang kanyang mga mata habang pilit niyang kinakalma ang sarili. Ngunit sa kanyang pagpikit, mukha lang ni Apollo at Eliana na magkasama ang nakikita niya. Hindi eepekto ang pagpikit at pagpapakalma niya sa kanyang sarili. Literal na shot puno. Napakunot ng noo si Apollo nang bigla na lamang namatay ang tawag at hindi na to matawagan pa. Wala siyang nagawa kung hindi itago na lamang kanyang cellphone upang di na maghinala pa si Elara. Hinihiling na lamang niyang sana hindi malaman ni Melody ang tungkol dito. Kaya naman kasi siya kasama ni Eliara dahil hiniling nitong makasama siya sa loob ng 3 araw kapalit ng di nito pagsusumbong sa daddy nito. That's easy for him. He is okay with that as long as wala itong binabalak na ibang plano. Kaya marami siyang tauhan na iniwan kina Melody para bantayan to dahil baka umuwi ang mag-iina niya sa Maynila nang hindi siya kasama. Apollo, come here inside. Muling tawag sa kanya ni Eliara. Napailing na lamang siya at saka bumuntong hininga bago tuluyang pumasok sa loob ng cabin. Abala naman si Melody sa pagmamatsyag sa mga tauhan ni Apollo. Kinakabisado niyang bawat pesa nito ngayong gabi. Gusto niyang tumakas kasama ng mga anak niya pero sigurado siyang kakailanganin niya ng tulong. Gigising niya sana sa ni Lola Florita at Lolo Wancho, ngunit narinig niya ang masaselang ungol ng mga ito kaya agad siyang napabalik sa kwarto ng kambal. Di siya makapaniwala dahil talaga palang active pa rin ang dalawang matanda pagdating sa pagtatalik. Samantalang siya halos 4 na taon nang walang dilig. Oh, poor her. It's past 11 in the evening. Kung di siya makakalabas, iinom na lamang siya. Naghanap siya sa refrigerator ng beer o kahit anong alak, ngunit wala siyang makita. Tanging gatas lang ang naroon. Ano naman gagawin niya sa inumin na yun? Mapupurga lang ang bitukan niya, pero ang sakit na nararamdaman niya hindi naman mawawala. Bumalik siya sa kwarto upang kunin ang cellphone niya para ipaalam kila Wincy ang sitwasyon niya. Hindi naman niya inaasahan na merong unknown number na tatawag sa kanya sa cellphone. Napakunot pa siya ng noo dahil di naman niya ibinigay ang number sa kahit na sino. She had no choice but to answer the call. Hey, it's me, Atlas. Bungad nito nang sagutin niya ang tawag. Kaagad siyang napakunot ng noo dahil wala siyang natatandaan na binigay niya ang cellphone number sa lalaki. Paano mo nakuha ang number ko? Tanong niya habang nakapamewang. I asked your number from your friends. They gave it to me then nag-aalala din daw sila sa inyo ng mga bata. Apollo told to them na huwag ka raw kontakin kung ayaw nilang matanggal sa trabaho. That's why I'm here to ask you if you're okay with the kids. We're worried about you guys. Napakayom ng kamao si Melody. Pati ba mga kaibigan niya talagang binantaan ng ganon? Hindi niya na alam kung ano pang pumapasok sa isip ni Apollo. Kaya mo ba akong itakas dito? Kaya mo ba kami itakas ng mga anak ko? Wala sa sariling tanong ko kay Atlas. What? Itakas? What do you mean? Are you in danger? Where the hell are you? Bakas na sa boses nito ang pag-aalala. Nandito kami ngayon sa bahay ni Lola Florita. Umalis si Apollo at nag-iwan ng sandamakmak na tauhan para bantayan kami, para hindi kami hayaang makalis dito. Iti-text ko sa iyong daan patungo rito. I know that place, Melody. That sick of bastard. Ines na tukoy ni Atlas kay Apollo. Kaya kitang puntahan ngayon but I think it's not a good idea para itakas kayo ngayong gabi ng mga bata. Napaisip naman si Melody. Tama si Atlas. Hindi niya pwedeng basta na lamang gisingin ang mga anak niya at sabing aalis sila lalo pat sa tingin niya. Hinihintay nito ang pagdating ni Apollo. Just let me out of here just for tonight? Alright, wait me there. Binaba niya na ang tawag at nagpunta sa veranda ng kanyang kwarto. Di niya alam kung paano makakapasok si Atlas sa dami ng tauhan ni Apollo na kapalibot sa buong bahay. Kinabahan tuloy siya bigla. Para pag nahuli si Atlas, baka may hindi magandang mangyayari? Tinawagan niyang muli ang number ni Atlas, ngunit hindi na nito sinasagot pa ang tawag. Ilang minuto pang lumipas, may nakita siyang kotse papasok ng gate. Napakunot siya ng noo. Sa akalang si Apollo to dahil kaagad din itong pinasok ng mga bantay. Ngunit gulat siya at napaawang ang labi niya na makitang si Atlas ito. Napangiti naman si Atlas nang pagpara niya sa harap ng gate ni Lola Florita. Agad siyang nakilala ni Derek, ang namumuno sa mga tauhan ni Apollo. Ang mga magulang nito ay tauhan ng kanyang ama noon. Kaedad lamang nila ito at mas piniling pagsilbihan pa rin ang pamilya nila kahit patay na ang mga magulang nito. O Atlas,
Kung ano mang binabalak mo, wag mo nang ituloy. Akong malilintikan ito kay Apollo. Kumakamot to sa batok nang sabihin ng katagang iyon. I just want to take her out of her. Just for tonight? Hindi naman malalaman ni Kuya unless sasabihin mo. Natatawa kong tugon. Kabilin-bilinan niyang wag hahayaang umalis ang asawa niya. Kung papayagan kita sa gusto mo, para mo na rin akong pinugutan ng ulo. Natatawang sambit nito. Tinapik ko ito sa braso. Ngayong gabi lang naman. And I promise hindi to malalaman ni Kuya. Iuwi ko siya ng buong buo. Maayos at malinis akong trumabaho, alam mo yan, Derek. May kahulugan niyang sambit. Bahala nga kayo magkapatid. Basta kapag nalaman to ni Apollo, sasabihin ko, lihi mo siyang tinakas dito. Tumango si Atlas. Kung bahala. Sinenyasan ni Derek ang mga tauhan nito. Nahayaan siyang bumaba ng sasakyan at pumasok sa loob. Salamat, dagdag pa niya. Nang mag-angat ng tingin si Atlas, mula sa kwartong bukas ang ilaw, ay kaganyang nakita si Melody sa veranda. Mabilis ngunit maingat na bumaba si Melody at kaagad na sinalubong si Atlas. Gusto niyang maliwanagan sa mga nangyayari. Anong ibig sabihin nito? Paano kanina hinayaang makapasok? Sunod-sunod na tanong ni Melody. Tumingin naman si Atlas kay Derek na ngayon abalang umiinom ng alak habang may hawak na sigarilyo sa daliri. It's just that I know him. Kaibigan ko si Derek. Oh, wow, that's great. Oh no, baka mamaya isumbong ka niya kay Apollo at madamay ka pa. Kinakabahang tanong ni Melody. Don't worry, Derek will never do that. Hindi siya traidor. Are you sure? Sinulya pa ni Melody ang sinasabi nitong si Derek at tinanguan siya nito. Pero di pa rin palagay ang loob niya. Yes, let's go. Giniya siya ni Atlas papasok ng kotse. Nag-iwan na lang siya ng sulat sa harap ng pintuan ni na Lola Florita para ipaalam kung sinong kasama niya, para na rin matingnan ng mga bata habang wala siya. Ngayong kaya naman pala silang itakas ni Atlas, sisiguraduhin niyang bukas na bukas, aalis na sila rito ng mga bata. Sa ngayon, gusto niya munang libangin ang sarili niya dahil mababaliw lang siya ngayong gabi, kakaisip kay Apollo at Eliana. Teka, saan ba tayo pupunta? Tanong ni Atlas habang papalayo na sila sa bahay na pinanggalingan. To the bar, I guess? Kahit saan, Atlas, ang mahalaga may alak. Gusto ko magpakalasing dahil sa gagong yon. Napakunot ng noo si Atlas sa kanapangisi. Tamang-tama, meron akong alam na club na siguradong magugustuhan mo. At pinaharurot na nito ang kotseng sinasakyan. Nakarating sila sa malapit na resort. Pumasok sa isang private club na tayong mga VIP o foreigner lamang inaalaw pumasok. Nalaman yon ni Melody dahil narinig niya isang bouncer. Tinanong si Atlas kung may lahi raw ba siya. Kaagad namang sinabi ni Atlas na kasama siya nito at narito lamang para magsaya at magpakalasing. Napangiti pa siya na masyado itong totoo sa mga sinasabi. Di man lang marunong gumawa ng kwento o magsinungaling. Hindi tulad ni Apollo, puro kasinungalingan. Pagpasok sa loob, malakas na musikang sumalubong sa kanila. Iba't ibang ilaw na siyang pumapaikot sa paligid, habang lahat ng tao ay sumasayaw at nagsasaya. Hawak-hawak ni Atlas sa mga kamay niya, at di siya nakaramdam ng pagkailang. Diretso sila sa counter at kaagad humingi ng alak. Pinalibot niyang paningin sa paligid, sigurado siya, magiging masaya siya ngayong gabi. They started drinking at nakipagpustahan pa siya kay Atlas sa pag-inom ng vodka with fire sa ibabaw. 3 baso yun at sunod-sunod niyang ininom. Nakarinig siya ng sigawan at palakpakan. Unti-unti nawawala siya sa sarili. Nawawala rin ang isip niya tungkol kay Apollo. Maraming sumali sa kanila. Halos di niya mapigilan ang sarili na hindi matawa sa ginagawa ng mga to para lang matalo siya. Di naman siya iniwan ni Atlas at nasa tabi niya lamang to. May paminsang napapayakap siya rito pero walang mali siya yon para sa kanya. Nakaramdam siyang parang tinatawag siya ng kalikasan. Nagsabi siya kay Atlas at agad siya nitong inalalayan tungo sa comfort room at naiwan ito sa labas. Di naman mapigil ni Atlas na mapangiti. Ngayon niya lang din nasulit ng ganito ang pagpunta niya sa club. This is the first time na talagang naaliw at masaya siya. Na mag-angat siya ng tingin, kaagad niyang naramdaman na may nakatitig sa kanya. At nang makita si Epifanyong nakangiti at tinanguan siya, kagad siyang napakuyom ng kamao. Naglakad to papalapit sa kanya. Napatingin siya sa kanyang likuran dahil baka biglang lumabas si Melody. Na makalapit to ay inalok siya nito ng isang basong alak.
You know he does not want to mess with what he owns. Ibalik mo na siya. Apollo knows that Melody is with you. Sambit nito. Napakayom siya ng kamao. The fuck who told him? Tanong niya. Tumingin si Epifanio sa lugar na pinanggalingan. Tiningnan doon si Luhan na abala sa pakikipaghalikan sa isang babae. Alam mong hindi ka rin gusto ni Luhan. Alam niyang mababaliw ang kapatid mo kapag di niya kaagad nalaman ang ginawa mo. Tinapik siya nito sa balikat, tumingin sa relo sa palapulsuhan. Hurry up. Baka saktong pagdating niya ng bahay, naroon na siya. Tukoy nito kay Apollo saka siya iniwan. What if he did not want to? Napangisi siya. Melody will handle him later. Wala naman siyang kinalaman dito eh. Mas magandang magkasira ang mga to para may chance siyang mapalapit sa kanya si Melody. Nang makalabas si Melody, agad niya tong inalalayan pabalik sa counter. Uuwi na ba tayo? Tanong nito sa kanya. No, we're not. It's more fun here, right? You're right. Sigaw ni Melody. Dumiretso sa dance floor at sumayaw. Sumabay sa indak ng musika. Tigas ng ulo ng batang to. Mura ni Epifanio, ang tinutukoy ay si Atlas. Bahala kang humarap kay kamatayan mamaya. Hindi ka maniniwala sa nakikita ko. Boses yun ni Luhan. Rinig na rinig ang malakas na sigawan at musika. Tamang-tamang pagtawag nito dahil kasalukuyang nagbabalak si Eliara na akitin siya. Talagang desperada ng babaeng to at wala nang natitirang respeto sa katawan. What is it, Luhan? By the way, can you guys go at Lola Florita's house? Kinakabahan ako na hindi ko maintindihan eh. Totoo yun. Simula nang mamatay ang tawag kanina, hindi na siya matahimik pa. Iniisip niyang baka may masama na nangyari sa mag-ina niya. Di rin kasi sinasagot ni Derek ang tawag at tayo nagre-reply lamang through text message. Gago? Ganun ba talaga pag kinasal na? Napatingin siya sa cellphone at doon na lamang niya nakita na may pagkalasing na antoro ng boses nito. You know what? Pang-uwi ka na, Luhan. You're drunk. Kung ano-ano nang sinasabi mo. You should do. Before your brother take away your wife from you? What the hell are you talking about? My brother? Who? Atlas. Tuluyang napakunot ng noo si Apollo. Paano nadamay ang kapatid niyang bastardo? Ano ang sinasabi nito? Diwanagin mga sinasabi mo? Nagtitimpi niyang sambit. Halos mabasag na ang baso sa higpit ng pagkakahawak niya rito. Atlas is with your wife. Nandito sila sa bar. Mukhang lasing na nga ang asawa mo eh. What the fuck is she doing there? I don't know. Dumating kami ni Epifanio, nandito na sila. Kaagad niyang ibinaba ang tawag. Muling tinawagan si Derek pero di pa rin to sumasagot. Mukhang alam na niya kung anong nangyari. That bastard! Agad siyang pumasok sa loob ng cabin para kunin ang jacket niya at basta dinaanan ng hubad na katawan ni Eliara. Apollo, anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Natatarantang tanong ni Eliara habang nagtatakip ng towel sa katawan. Uuwi na ako. Tugon niya nang di man lang to tiningnan. Ikaw nang bahala kay Eliara? Biling niya sa isang tauhan na kasama nila. Teka, iiwan mo ako rito? Kala ko ba may usapan tayo ha? Sabi mo sa akin ka ng 3 araw. Galit nitong sigaw. Kagad humarap si Apollo dito. I can't take it anymore. Hindi ko na kayang kabaliwan mo. Go cry and call your daddy to fetch you. Magsumbong ka. But if ever something bad happens to my wife, I will surely kill you. I will kill your father. Mark my words. At diretsong bumaba si Apollo sa speedboat. Namutla si Eliara sa sinabi ni Apollo. Kitang-kitang pagbabago ng aura nito. Galit na galit at tila ibang tao. I hate you! Nagawa pa ring isigaw ni Eliara at dali-daling pumasok sa loob ng cabin. Hindi na yon pinansin pa ni Apollo. Malapit lang sila sa resort kaya hindi siya matatagalan makauwi. Na makadaong ang speedboat na sinasakyan niya, agad niyang tinawagan iba pang tauhan. Kagad naman tong sumalubong sa kanya. Hinahanap niya si Derek ngunit wala na ito roon. He called Luhan pero hindi na sumasagot pa. Kahit si Epifanio cannot be reached ang cellphone. He called Melody pero nagre-ring lang yon. Nag-iigting na ang panga niya sa galit. Mabilis niyang hinagis ang phone at inutusan ng mga tauhan na hanapin si Melody. Ang isang kotse naman pinasunod niya sa kanya. Kung merong bar na po pwedeng punta ng mga kaibigan niya, paniguradong doon sa SSN. Satisfaction Sweet Night. Di na siya nagsayapang na oras. Kaagad na nagtungo doon. Parang hangin kung daanan niya ang mga tao sa entrance.
Kahit mga bouncer na bigla sa pagdating niya, ngunit nang makilala siya ay agad nagsiyukuan. Hinanap ng mga mata niya ang imahe ng kanyang asawa. Halos manlisik ang mga ito, mahanap lang si Melody. Napakayom siya ng kamao na makita, nasa dance floor to habang katabi si Atlas, na pasimpleng humahawak sa bewang nito. Mabilis nagdilim ang paningin ni Apollo. Kagad sinugod si Atlas at sinuntok to ng ubod lakas, dahilan ng biglang pagbulagta nito sa sahig. Nagulat ang mga tao sa paligid. Kagad tong lumayo sa gitna ng dance floor, kahit musika tila humina rin. Wala na siyang marinig. Agad niyang pinakubabawan si Atlas at pinagsasuntok ito. Papatayin kitang gago ka? Sunod-sunod niyang sambid. Sinasalag ni Atlas ang braso niya sa bawat suntok ni Apollo pero di maiwasang tamaan ang mukha niya. Alam niyang di niya kayang lumaban dahil lasing na rin siya. But what the hell does he care? At least nakuha niya ng muli ang atensyon ng kapatid niya at para ipakita kay Melody ko anong klase tong halimaw. Apollo! Mahinang sambit ni Melody. Di makapaniwala sa nakikita. Halos duguan ang mukha ni Atlas at kinikilabutan na siya sa itsura nito. Hindi siya makakilos. Kitang-kita niya para nilamon ng galit si Apollo. Natatakot siya at di alam ang gagawin. Apollo, dude, tama na! Doon lang nahimasmasan si Melody nang marinig ang boses ni Epifanio at nakitang pinigilan na nito si Apollo. I will kill him! Kaagad naglabas ng baril si Apollo at tinutok sa ulo ni Atlas. Nagsitakbuhan palabas sa mga tao, ngunit ang mga bouncer na natiling naroon sa loob ng bar. Tama na! Lakas loob niyang sigaw. Doon na patingin sa kanya si Apollo. Baka sa mata nito ang galit at sakit. Tama na! Tumigil ka na! Naiiyak niyang sambit dahil sa takot. This is all your fault. You broke my rules. Sumama ka sa bastardo kong kapatid. For what, ha? Nandilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa mga mata niya. Kapatid? Kapatid mo si Atlas? Di niya makapaniwalang tanong. A half-brother and I don't care about him? Kinasa ni Apollo ang baril at muling tinutok kay Atlas. No! Don't do that! Tumigil ka na! Sigaw niya at agad lumapit kay Apollo, kinuhang baril. Hindi naman to lumaban at tila nawalan din talaga ang pagkalasing niya. Tara na, umuwi na tayo, masakit ng ulo ko. Mahina niyang sambit at inabot kay Epifanio ang baril. Huwag ka nang lalapit sa asawa ko. Kung hindi na ako magdadalawang isip, patayin kang gago ka. Sabay sipa ni Apollo sa binti nito. I said stop it, he's your brother. Sigaw niya rito. Para namang naging maamong tupa si Apollo. Nagsimula nang maglakad si Melody palabas ng bar habang nakayoko dahil sa kahihiyan sa nangyari. Naghagis ng pera si Apollo sa counter, nagbigay din sa bouncer, saka nito sinabing linisin na lamang ang kalat. Sumunod ito sa kanya hanggang sa loob ng kotse.